magandang araw mga ka-farming. Dito na po ulit tayo sa ating lupang tataniman. Actually, isa ito sa land preparation tinatawag, yung pag-aararo o plowing. So ang ginamit ko po dito is traktora. So kung mapapansin nyo po, buhaghag na yung lupa. Ito. Pero hindi ko pa po ito tataniman. Mag-aantay pa tayo ng mga ilang araw. Patubuin pa natin yung mga ibang buto ng mais, tsaka yung ibang damo. Bali, ang next cropping natin dito is palay naman. So, sabog tanim ang gagawin natin. Actually, yung tunog dun sa likod ko is yung traktora po yun. Ayun. So, patapos na po. So, tingnan lang natin tong dinaanan niya, kumbaga. Ito yung mga buto ng mais. Yung iba natabunan na. Hihintayin na lang po natin na tumubo yun. Tapos pwede na ulit nating padaanan. Baga i-tractor ulit bago natin sabog tanim sa palay. So ito po.
to 6 days later. So magandang araw mga ka-farming, no. So ito nga, tanghali na, lunch time na. Nakita nyo, magbabaon lang kami. So papakita ko lang sa inyo yung sabog basa. Sabog basa kasi ginagamitan namin ng water pump yung sa dulo. Wala kasi kaming dito, irigasyon. Kaya nakabase lang kami sa ulan at patubig. So kung nakikita nyo, may natapos na kami dyan. Tapos na yan, nasabugan na rin ng palay. So dito na kami, tapos yun. So ayun, ginagamitan siya ng floater o yung kuliglig. Yan. So mamaya mayang konti, sasabugan na ng palay yan para makalipat na dito sa bandang gitna. So nga pala, ang variety na ginagamit namin ngayon, sa mga nagtatanong, alam ko yung iba sa inyo alam to, yung iba naman hindi alam, kumbaga walang idea. Ang variety na gamit namin is more on inbreed na lang, kumbaga inbreed, mga nanggaling sa dating inane tapos gagawin uli yung binhi. So ang palay na gamit namin is C4. Yes, C4 po ang gamit namin. Yan. Usually C4 yung gamit na sinasabog dito. Karamihan kasi mas matibay ito sa sa kumbaga hindi niya ganong kailangan ng maraming tubig. Kumbaga sapat na yung sahod ulan. Tsaka dito kasi sa amin iba yung lupa. Kumbaga nababasa lang yung lupa dito kapag umuulan. Tsaka syempre pag pinatubigan, kaya mabilis din matuyo. Itong C4 kasi kahit sobrang init at hindi ganong napapatubigan o naulanan, kaya pa rin niyang mag-produce ng bunga o yung tawag na palay. So karamihan dyan guys, nakikita nyo yung ibang dyan parte is traktor na. Yung iba dyan may sabog na rin, nag-aantay na lang ng tumubo. Napapansin nyo basa yung lupa dito kasi umulan po kahapon, malakas yung ulan kahapon, kaya medyo basa. So papakita ko sa inyo yung ginagamit namin sa pag-aararo at pag finish ng pagpapatag sa lupa, kumbaga kuliglig kumbaga. Papakita ko lang, kung napapansin nyo may kuliglig doon, tapos ayun, tapos may traktora doon. Yun guys, ito basa. Tatapos lang tong padaanan. Yan. Pakita ko lang din sa inyo yung nasabugan na, kumbaga yung nalagyan na ng palay. Kani-kanina lang din to. Nagis na to kanina. C4 to guys mga ka-farming. Sa mga hindi po nakakaalam ng C4, ako din po hindi ko rin ganong kabisado yung kung kailan pa to nag-start. Pero sabi ng mga matagal nang nagsasaka, matagal na daw po tong C4, kumbaga phase out na nga sa ibang, kumbaga phase out na nga talaga to sa mga agri supplies sa mga bilihan ng kumbaga dito kasi sa amin inbreed na lang, nag-i-inbreed na lang, kaya nag-i-stock ng pang binhi, kaya meron pa rin. So C4 yung tawag namin sa binhi na yan. Ayun guys, nasabugan na po yan, nalagyan na po ng palay. Ito nadaanan na to kanina, nadaanan na to ng kuliglig na may suyod. Mamaya mayang konti ipa-floater na rin to. Floater, ayun po, papakita ko lang yung itsura sa inyo ng floater.
meron pang isang tinatawag na turtle. Sa turtle kasi hindi naman kami ano dito eh. Kumbaga madalas na ginagamit 'yun kapag ano sa mga irigasyon, mga magandang patubig. So sa amin kasi wala namang irigasyon, more on water pump lang kami, tubo. Pakita ko lang sa inyo yung kuliglig. Yan. Papadaanan yan, tapos dumaan yan, tsaka sa floater. Ayun po yung floater, sabi ng tractor. So may isa pang pinapatuwigan dito. Mapapansin nyo maraming tangkay ng mais, tsaka tumubo na yung mga mais kasi katatapos lang tong anihan ng mais. Nung naanihan, trinaktor para tumubo yung mga mais. So ayun, tumubo yung mga buto. Mababawasan na yung magiging sagabal pag tumubo yung palay. Kasi magiging damo na rin yan pag nagkataon eh. Hindi naman na kailangan, kumbaga. Ito, marami nga lang tangkay ng mais. Papadaanan muna ng traktor yan para kahit pa paano magiling pa yung mga tangkay niya. So after padaanan ng traktor, yung kuliglig doon ang susunod papadaanan. Tapos panghuli, ito yung floater. Ayun, mga ka-farming, yung tinatawag nilang floater. Kumbaga parehas lang doon sa kuliglig, may paddling. Ito, ayan. Pinagkaiba nga lang sa suyod. Ito. Tapos mas convenient kasi nakaupo ka lang. Ito po, ang upuan niya. Ito yung sa paa, sa apakan. Habang umaandar na ito mamaya, upo ka na lang dito, sa apakan mo na lang. Yan. Kumbaga itutulak mo na lang, sabit lang, kumbaga. So ganun lang. After mamaya-mayang konti, sasabog na rin yung palay dito para bukas tapos na. Bali mag-aantay na lang ng mga 5 araw, o kaya pag tumubo na yung palay, tsaka mag-i-spray ng pangdamo. So kahapon actually nag-start kami, sila kumbaga. Ang inumpisan nila yon, yung unang nasabugan. Tapos ngayon dito naman. So matatapos to ngayon. Susunod is yung nakikita yung trailer doon, yung pinanggalingan natin. Yun. Susunod yun. Pero sabog ano na yun, sabog tuyo. Kumbaga hindi na kailangan ng patubig o water pump. Kasi sabog naman tuyo. Kumbaga dry farming naman siya. Dito lang talaga sa dulo kasi may source, maganda yung source ng ano dito ng tubig. Kasi merong kumbaga merong ilog o karayan tawag namin. May daloy ng tubig. Ito siya. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Yan. Medyo mahina lang siya kasi bukas yung dam. Sa banda dun, sa may akasya, meron dam doon. Kumbaga nakabukas kaya hindi naka-stock ng tubig, kaya medyo mababaw. Pero pag yun nagsarado, lumalalim naman yan. Lumalalim. Kumbaga hindi naman natutuyuan. Tas lalo na ngayon tag-ulan,
may part talaga na pag sa sobrang lakas ng ulan o kaya bagyo, umaapaw to. Umaapaw dun sa may unang part ng sinabugan o tinaniman. Doon. Umaapaw daw doon. Sa sobrang lakas. Kasi nanggagaling lang din naman to doon sa bundok eh. Doon. Mapapansin po ninyo doon sa may bundok doon. Baga naaambunan lang kami ng konting tubig dito sa aming krayan. So mamaya maya papakita natin yung sample videos ng mga yung paggamit ng floater. Kung gaano siya, paano siya paandarin, kung gaano siya gamitin, kumbaga, kung paano siya gamitin. Napakita natin yung paggamit ng floater, kung paano siya gamitin. Hold that. Yan guys. So medyo madali lang naman tong ano ngayon. Madali naman siyang patubigan ngayon kasi nga umulan kagabi. So hindi siya ganoon ka-dry. Pero pag hindi umulan kagabi, eh syempre mabagal yung usad ng tubig. Baga hindi ganyan kabilis. So yung mga nakikita nyong bakanting lupa pa dyan na naanihan, ano din yan for ano na rin, malapit ng taniman, kumbaga malapit na siyang sabog tanim. Pero more on, ang alam kong ilalagay din nila dyan is C4. Kasi nga ang C4 dito sa amin is may nagsasabi 90 to 100 days lang pwede na siyang i-harvest. So karamihan talaga ng mga nagsasabog dito sa part namin dito sa Tayug, dito especially dito sa amin sa may boundary Evangelista at Tukitek, mga C4 po yung palay dito. Meron din naman mga certified gaya ng 222, 216, 160. Pero sa ibang part na yon, yung medyo may mga tubig-tubig, kumbaga yung hindi madaling mag-subside yung tubig. Dito kasi sa amin, sa ulan lang talaga kami nakabase. So kapag hindi umulan, kapag naglilihi o nagbubuntis na yung palay at hindi na ulan, eh alam niyo na yung kalalabasan. Medyo pangit, kumbaga hindi bubuka ng maayos yung sa bunga. Kaya yung iba sabog tanim, yung iba naman lipat tanim. Kung napapansin nyo yung may mais dyan guys, ano po yan, mostly sila may sabog tanim tas may lipat tanim. Kasi yung parting dyan is mas mababa compared dito sa tinatayuan natin, hanggang dyan sa may kabila. Pero dun sa may part ng mais, yung tubig dito sa kanal, sa ilog, bubuksan lang nila yung ano doon, yung pasukan ng tubig, kumbaga papasok na dyan sa mga mais nila. So mas mababa lang yung elevation ng lupa. Kaya kung gusto nilang patubigan ng galing dito sa ilog, mas libre, mas mabilis, kumbaga kasi mababa dyan bande. Dito sa amin kasi medyo mataas, hindi kayang daanan ng tubig, kailangan talagang water pump. So kung makikita nyo dito sa part na to, medyo wala nang yung tangkay ng mga mais. Ayan. Pero dito sa part naman na yan, kita nyo yung mga tangkay, buo pa, kumbaga madami pa. Pero pag yan nadaanan ng traktor mamaya, lulubog din yan, tsaka mapuputol. Kaya magiging ganito rin yan.
nadaanan. Tingnan naman natin yun dun sa water pump. So ito yung tubig. Medyo mababaw kumbaga. Kasi nga bukas yung dam. Pero pag sarado yun, malalim to. Yan guys, konti na lang yung ano, pinapatubigan. So ayan, dito na tayo sa water pump. So ito na mga ka-farming, nag-start na yung traktora. Papadaanan lang to para yung mga tangkay ng mais is naputol, tsaka para lumambot pa yung lupa, maging pino masyado, para hindi na mahirapan yung mga kuliglig na dadaan mamaya. Konting pasada na lang, tapos na. Dati nung mga bata pa kami, pag mga ganito, namumulot kami ng ararawan o kamaro. Hindi ko alam tawag sa Tagalog yun eh. Sobrang dami ng dati yung ginagawang ulam, kumbaga yung exotic. Ngayon halos wala ka na makitang mga ganun eh. Try natin tumingin kung may makikita tayo. Oo, manghuli.
dito, medyo wala pang tubig. Mukhang mailap nga. Wala pa akong nakikita mga ka-farming. Mukhang naubos na ata sila. Eh, di wow. So yung masipag naming kasamahan, si Budoy. Ito na yung floater, guys. Yung dinaanan niya. Medyo ano na. Pino, kumbaga napapatag na, tapos napipino pa niya. So mamaya-mayang konti, pag natapos na to, sasabuyan na natin ang palay. O yung binhi. Compared nyo yun natin yung dinaanan niya sa hindi pa niya nadadaanan. So itong pupuntahan natin is yung hindi pa niya nadadaanan. So kung makikita nyo, marami pa siyang tangkay ng mais. Bali, actually hindi naman problema pag may tangkay ng mais. Kasi
magsisilbing pataba naman yan pag nagtagal eh. So yan, yung nakikita nyo mga tangkay-tangkay na yan, yung tangkay ng mais. Ito ngayon dinadaanan niya. Tignan nyo kung paano niya ilubog, paano niya putulin yung mga tangkay. So pakita ko lang. So ito yung dinaanan niya. Ito. So mapapansin nyo na wala na yung tangkay ng mais niya. Ito yung susunod. Yan. Hanggang sa matapos, hanggang mawala. Baga nailulubog niya. Kaya kahit pa paano linis na siyang tignan. So after dito sa part na to, yung last part is dun sa traktora na. Mamaya konti magsasabog na tayo ng binyig. Ayan mga ka-farming, oh, kung gaano ka-convenient, kung gaano ka dali, kumbaga, kasi mas relax pag nag-floater kasi nga may upuan. So medyo maulap nga ngayon, baka mamayang konti umulan ulit. Yan. So ayun, mag-start ng magsabog yung tito namin. Ayun yung naka-yellow po doon. Ayun, nagkarga na po siya. So sasabuhin niya na po yung naunang part doon. Tuloy-tuloy na, dire-diretso. Kumbaga ito, pinakahuling part. So ito. Ito po yung sa floater ulit. Ayan. Kita nyo po. Sino na. Putik na, kumbaga. Bali nagkakarga lang ulit ng tubig dun sa part na yun, sa may isang kuliglig. Kasi medyo natuyo. Pero saglit lang naman yan. Baga lalagyan lang ng pondo. So wala talaga akong makitang Camaro o Ararawan. So wala pa akong napapansin na gumagapang-gapang sa tubig. Pero dati marami talaga. Kumbaga mapupuno mo pa yung 1.5 na lalagyan ng soft drinks. Ayun is wala. Ang kinaganda lang kasi ng sabog basa
ah, yung pag-control mo ng damo is mas madaling patayin. Kumbaga mas madaling i-control yung sa mga damo. At the same time, kapag walang ulan at gusto mong magpatubig, mas mabilis mo lang mapapatubigan to. Kasi yung lupa niya is ano na, kumbaga mas mabilis nang tumakbo. Kumbaga mas mabilis nang tumakbo yung tubig kasi magdidikit-dikit na siya. Hindi katulad pag sa dry farming, kakaroon ng bitak-bitak yun. Mas mahirap kasi lulusot-lusot yung tubig. At the same time kasi pag sa sabog basa, yung tubo ng palay o yung binhi is sabay-sabay yung tubo niya. So makikita mo na pagkalipas ng 4 hanggang 5 araw, yan meron na. Pag sa dry farming naman, syempre yung natabunan ng lupa mas mabilis mag-germinate, kumbaga mas mabilis tutubo. Pero pag nasa ibabaw naman, kailangan talagang mabasa ng tubig ulan para tumubo. Although mas mahal nga lang ang sabog basa kasi nga gagamit ka ng makinarya ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo. Pero nakakasiguro ka naman na maganda yung magiging tubo at itsura niya pag magsimula ng tumubo. So bali nasa tamang pag-aalaga pa rin naman kung gusto mong ma-achieve yung dami ng harvest na gusto mo. So hindi ko naman sinasabi na porket sabog basa is mas marami ng ani, pag dry farming is mas marami. So nasa tamang alaga pa rin, nasa tamang pag-spray, pag-aabono, paano mo makontrol yung mga damo, mga insekto, saka kung paano mo mapapalaki yung bunga o yung butil. So ito medyo patapos na. Kung papansin nyo, konti na lang dun sa side, mga 2 hanggang 3 ikot na lang dun. Tapos konting padaan na lang dito, tapos lilipat na yan dito sa kabila habang tinatraktor pa. So sa kabilang part naman medyo nagtutubig na, konting pondo na lang. So nag-expect tayo ng, so ngayon is June 8. So mag-expect tayo ng 3 months or sabihin na natin 100 days. So mga September mga last week siguro, makikita na natin tong bunga ng pinaghirapan natin. Abangan nyo lang lagi kasi mag-update tayo kung kailan tayo mag-spray, anong i-spray natin, para saan yung spray natin, abono. Actually maganda talaga yung lipat tanim. Kasi sigurado na yun eh. Yun nga lang talaga kasi yung cost is mas mahal
Kumbaga madami ka pang gagastusin. Although maganda talaga siya. Kasi malalaki na at saka mas sigurado na kumbaga. So kung sa farming ng palay, pinaka cheap talaga, pinaka less ang cost yung dry farming. Kaya nga nang sinabi ko, kasi hindi ka nagagamit dito ng water pump pag dry farming eh. Tulad dito sa kabila. Ito. Pag nag dry farming to, ito, pag nag dry farming po ito, aararuhin ulit o tatraktorin ulit, tapos sasabuyan ng binhi, then tatraktorin ulit, o kaya papadaanan na lang ng kuliglig. So ganun lang. Less ka ng cost, mas mabilis, kaya mo pang tapusin ng isang araw. So ito kasi pangalawang araw na, so mas marami kaming nako-consume. So tignan natin doon kasi nagsasabog na doon eh. Nagsasabog na sila ng binhi. So eto, sabog na yung dito namin. So, mga 4 to 5 days mag-umpisang germinate o tumubo yung binhi. Smile ka mata! So ito na, nakikita nyo naman po yung nasa ibabaw ng tubig. Yan. C4 po ulit to, binhi. Pakita ka lang yung tsura ng butil. Galas. Yun po yung butil ng C4. So hanggang dito na lang po muna ulit tayo mga ka-farming. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel namin, please click mo yung like, comment, share at subscribe ka na rin sa aming YouTube channel para updated ka sa mga videos o mga activities na i-upload natin sa araw-araw. Although hindi naman tayo araw-araw nag-upload, kumbaga pag may chance lang talaga.
So bago ko po putulin tong video natin, gusto ko lang pong magpasalamat sa 700 subscribers natin at sa patuloy na naniniwala at sumusuporta sa Boyki Farming. What's up mga ka-farming? So what's up again mga ka-farming? So magsasabog tanim kami ngayon. Dito naman tayo sa tuyo. Kung nung nakaraan sabog basa tayo, ngayon dry farming naman sa tuyo. So kung makikita nyo to, bali ito na double pass na siya. Kumbaga single pass after nung na-harvest yung mais, trinactor na to, inararo na. Then after 1 week tsaka ako ulit pinaararo, kumbaga dinoble lang ulit. Kaya ito yung itsura niya ngayon. So pino, buhagkag pa rin. Yan. So namatay na yung mga tumubong mais. Baga hindi na baga malinis na, nabawasan na. Ito na siya. So ito yung tsura niya ngayon. Yan. Sabog, tuyo, baga dry farming. So after isaboy yung binhi, yun, si airpat, sinasaboy na yung binhi. After nyan, papadaanan ulit ng traktora para matakpan yung mga buto, tapos papadaanan ng kuliglig. Yun, dun sa dulo pakita. Yun guys. So yan, diretsoin natin hanggang dulo. Tignan na rin natin yung sinabog tanim namin nung nakaraan. Init, dos pa lang, pero maulap naman siya. Yan, farming maulap. So yun, so baka umulan. Tingnan lang natin, pasadaan lang natin saglit yung sinabog basa namin nung nakaraan dun sa dulo. Nga pala, napakita ko na lang din sa inyo yung itsura kapag na-harvestan ng mais, tapos trinactor, tapos tinaniman. So medyo na madali, kumbaga di tumubo yung mais. Ito, yan, farming mais po yan mga ka-farming. Ipalin na to, tumubo na. Pero marami ring tumubong buto ng mais. Kasi diniretso yan pag nung na-harvest na traktor, tapos tinaniman, kaya hindi pa nag-germinate yung
buto ng mais. So since nung nataniman na siya, tas umulan, ngayon nagsitubuan na sila, silabasan na kumbaga. Ganon mo yung itsura ng gagawin natin after sabuyan ng binhi ito. Ganon, nakikita nyo po yung kuliglig. Yun guys, so papadaanan lang natin para matakpan lang yung mga buto sa ibabaw. So mas better pa rin kapag tumubo talaga yung mga buto ng mais, kasi mababawasan na yung kumbaga bubunutin mo. Kung may tumubo man dito, sa lupa na to, is konti na lang, kumbaga bubunot-bunutin na lang. So ito bubunutin din, yan, bubunutin din yan o kaya sprayhan. Pero siyempre mga ilang araw din, kasi madami talaga yung tumubo eh. Unlike pag ganito, kung may tutubo nga, konti na lang. Tapos isprayhan na lang natin ng pang buto ng damo. So papakita ko sa inyo yung itsura nung nakaraan, yung sinabog basa. Actually nung ano lang to eh, Sunday. Ito siya mga ka-farming. Yan. Ayan po yung sabog basa. Ayan, nag-uumpisa ng magbitak yung buto. Zoom lang natin para makita nyo yung itsura ng buto. Yan mga ka-farming, kung mapapansin nyo yung parang ugat na lumalabas sa palay, sa binhi, yun na yun, tumutubo na kumbaga. So bukas baka mag-spray kami dito ng Sofit, yung para sa buto ng mga damo. Pero sabi nila, pag mag-spray ka doon ng Sofit, kailangan itong mga tubig-tubig na to, kailangan i-drain muna, tanggalin. Kasi once na hindi pa tumubo yung buto at na-sprayhan daw ng Sofit, hindi natutubo yun. So kailangan patanggal natin yung tubig para yung buto niyan, mga nasa ilalim, mag-germinate din, kumbaga mabitak na. Ito mga ka-farming, so yung variety ulit nito is C4. Parehas lang dito sa sinasabog na yon. Ayan. So marami-raming i-drain doon, banda doon, gilid-gilid. Actually patapos na kaming magtanim, kumbaga ito na lang yung last na tataniman namin, kasi yung iba nauna na, yung nandun, tapos yung nandun sa may likod ng mais tapos na din. So kumbaga ito na lang yung last tataniman. So last time madami nang tumubo dito, maraming mais yung tumubo. So tingnan nyo kung gaano sila kalalaki, gaano na kalalaki yung mga mais na tumubo bago
trinactor ulit. Actually katatraktor lang to kanina. Ayan guys, mga mamser, mga ka-farming, malalaki na yung mais. Yan, kumbaga mga 90% tumubo naman na lahat. So yung mga buong mais, yung mga natabunan noon is kumbaga namatay na, nadurog na. Meron din siguro mga ilan pang tutubo dito, pero hindi na ganun kadami since nahukay na sila, tsaka natanggal na yung mga ugat nila. So malalaki na to, kasi tignan nyo, halos isang dangkal na yung laki. Baga 1 week na rin kasi yung nakalipas nung una kong pinatraktor to na single pass. Bago ko to pinatraktor, may mga tumubo ng mais dito. So nung trinactor, yung tumubo namatay na, tapos yung mga hindi tumubo that time is eto na sila. Yan, ganyan yung tsura. So malalaki na, baga less na. So ganyan lang ng mga ka-farming. Maya tapos na to. Tignan lang ulit natin dito sa may part na to. So parang ganito siya mga ka-farming. Ganito yung itsura nung hindi pa kumbaga nung naararo. Nung after na maanihan, ito inararo to. Inararo, so kaya makikita nyo ganyan, tumubo siya. Yan, tumubo yan yung mga buto niya. So after ng mga ilang araw siguro, malalaki na yan. Pwede na rin nila tong taniman. So kung mapapansin nyo sa ibang part, may mga mais pa. Kasi medyo nahuli ng pagtatanim ng mga banda dyan. Pero actually maaga pa naman. Dati nagtatanim kami, nasa 2nd week hanggang 3rd week pa ng June. Ngayon masyado lang talagang maaga. Baga ganun lang din, magtatanim ka rin lang naman, di mas agahan na natin ng konti. Pakita ko lang pala yung view namin dun. Yan pala yung Carabalo Mountain. So sabi nila, sa likod niyan is Isabela na. Doon naman papunta na sa Mountain Province. Part na doon. So yung way naman na doon, dugtong pa rin yan, punta ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. So eto, tatapusin na namin to para mamaya sakay tayo dun sa Kuliglig. Papakita natin yung video kung paano yung proseso para matabunan yung mga buto. Dupay? Ano hindi ka gudwapay nga tang?
konti. Express yung pagtatanim dito sa amin. Basta once na naararon na o na traktor, yung iba didiretso sa habog tanim na. Wala nang gaanong paligoy-ligoy pa. Basta once na traktor, sinasabuyan na ng binhi. Tapos yun, napadanan ng kuliglig. Tapos na. So, ito na mga ka-farming. Bitbit ko na yung kalahati. Kasi siya po pala yung anak ko. Nag-iisang unika iha. Ihatid na natin to para may sabog na dun sa dulo. Baka umulan kasi mukulog-kulog na eh. At least kapag naisaboy natin tsaka umulan is sa kuliglig na lang magpapadaan. Ayan guys, so, kita nyo mainit doon. Yung parang dito sa nilalakaran natin is medyo malamig, limlim. So, ngayon is Miyerkules. So, expected natin na pag-germinate o pagtubo nitong mga buto, binhi, is within Sunday. So, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hopefully, meron na. Pero kung wala, hanggang Monday or Tuesday din. Pag kumulan, syempre mas maganda kasi magsasabay-sabay yung tubo niyan. Pero pag hindi naman umulan, eh, mauunat talaga. Meron din naman medyo mahuhuli, pero hindi naman ganoon katagal. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga farming na buto ng mais. Ayun, tutubo pa yon. Tutubo pa naman yun. Tatanggalin natin mamaya. Inangat ko lang sa lupa. Tutubo yun. Mga mag-germinate pa yung mga yun. So meron pa dito. Yun na lang. At least kumpul na. Hindi na yung tig-isa pag tumubo. Mas madaling hugutin sa lupa.
Lepas mo. Tingnan ano. So ito, pinadaanan kanina to. Ano? So, sakto yung dating natin. Ubus na yung laman ng sako nila. Tayo nagkurangan na. Okay, sagpat. Adi tarong aja. Kabel di tarong. Ganun lang, medyo tapos na yung pagsasaboy namin.
Yan, bali dodoble na si airpat ng tractor. So ayun, kita niyo yung dinaanan niya. Yan, yung markings. Para matakpan yung mga nasa ibabaw na buto. Ito guys, yung hindi pa nadaanan. Pero pag nadaanan na siya, ganito na. Yan, natakpan na yung mga buto. Tapos papadaanan pa natin ng kuliglig mamaya, yung nandun. So yung kuliglig, ang gagawin naman niya, kumbaga gugulungan siya ng paddling para just in case na umulan, yung tubig hindi agad sisipsipin ng lupa. Kumbaga hindi agad siya mawawala. Kumbaga mag-steady lang sa lupa ng mga ilang araw. Dito kasi sa part na to, hanggang bago dun sa magpilapil, pag umulan kasi dito ng mga ilang araw, nag-i-stack kasi ng tubig dito. So okay yon kasi gustong-gusto ng palay yung baga matubig. Mas mabilis silang lumaki, tsaka yung ipi niya mas mabilis dumami. So ang kinaganda lang kasi ng dry farming, mas mabilis. Kumbaga mabilis kang matatapos. Kasi pag na-tractor mo na, sabi mo yung binhi, tapos tractor mo ulit, pwede na yun. Kumbaga optional na lang yung paggamit ng kuliglig. Pwede na, kahit hindi ka na gumamit noon. Pero much better pa rin sana kung gagamitan mo ng kuliglig. So ganito kabilis kapag dry farming. Unlike kapag sa sabog basa, which is yan sa kabila. Kasi ang nagpapatagal kapag sa sabog basa is yung kukuliglig. Kasi pipinuhin mo talaga yung lupa hanggang maging putik siya. So pag sa dry farming, kung ganito okay na. Sa spray na lang magkakatalo pag nagkataon. Kasi sa dry farming usually may mga damo talaga na tumutubo kapag sa dry farming. Tsaka yung pagkontrol mo ng damo sa dry farming is medyo mas mahirap. In a way na kumbaga mas matagal umepekto yung gamot. So depende na lang talaga sa pag-aalaga. Maganda kasi yung dry farming kapag medyo hindi ganon kalakihan sa budget. Kasi makakatipid ka na sa patubig. Tapos sa manpower kumbaga. Kasi dati kahit isang tao lang kaya nang gawin to eh. So sinamahan nila ako kasi nagawa tayo ng vlog o video. So papadali ng konti. So ito na lang yung sa tito na lang namin yung hindi nataniman, then the rest dito okay na, yung mga tanim na.
So yun na nga mga ka-farming, katatapos lang natin at medyo umaambon na nga. So umaambon-ambon na po. Ayan. So hanggang dito na lang po muna muli. Nga pala, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Dahil naka 1,000 subscribers na po tayo. Sana patuloy niyo pong suportahan ang Boyki Farming at ang mga small YouTubers na katulad ko. Magkasama-sama tayong kumita at abutin ating mga pangarap. So maraming salamat po muli. So shoutout segment lang po muna tayo. Shoutout. So shoutout kay Bigong TV, kay Carl Loyal, kay Ros Alex Mir, at kay Kuya Francis, hindi po Leo Marcos kundi si Francis Ricafrente. So Kuya, tuloy mo lang yung pagba-backyard farming mo. Magkikita din tayo soon pag pwede nang biyahe. So support nyo po sila guys, mga mabubuting kaibigan po sila at mga kakilala. So maraming salamat po muli. Paalam.